Merry Christmas mga insan! Welcome once again sa ating um, channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Andito na tayo sa day 15 ng ating Vlogmas for December 2024. So sa episode natin ngayon, ang focus natin ay New Year, New You, Sustainable Habits for Lasting Change. Paano ba tayo makapag-establish ng sustainable habits? Maraming mga kababayan nating Pilipino ang may problema dito. You know what? Hindi lang mga Pilipino. I think globally, problema ang pag-establish ng sustainable habits. Ikikwento ko to sa inyo maya-maya. Alright, so, tingnan nyo mabuti. Ang New Year's resolution phenomenon ay, dumarating yan. Taon-taon, di ba? Bago dumating ang New Year, ang mga tao naghahanap ng mga resolution nila. Sa darating na New Year, magpapayat na ako. Sa darating na New Year, yayaman na ako. Sa darating na New Year, gagawin ko ito, and so on and so forth. Pero, yung phenomenon yun guys, yung New Year's resolution na yun, the sad part of it is, madalas siyang hindi nagtatagal. Hindi siya na-achieve. Pasalamat ka kung isa ka dun sa mga tao na nakakapag-achieve ng New Year's resolution mo. Pero sa totoo lang, hindi. Sa isa sa mga episodes ko, naikwento ko yung, halimbawa, dito sa Amerika, mahilig ang mga tao na mag-enroll sa, ng gym membership. Mag-enroll sa gym at the beginning of the New Year. Tapos, by March or April, tapos na yung kanilang interest. I-drop na nila yung kanilang membership. Ayun. So, in other words, hindi na-sustain yung kanilang New Year's resolution. So, napaka-importante na kung magbubuo tayo ng resolution, sana may sustainable habits din na isasama natin dito para yung resolution magkatotoo talaga, di ba? May tinatawag na habit formation. So, ang habit loop ay consisting siya ng tatlong bagay. Una, yung cue, pangalawa, yung routine, at saka pangatlo, yung reward. So, ang isang relatable example nito na simpleng-simple ganito yon. Marami sa atin ang gusto na maganda lagi ang kanilang smile, di ba? Ang smile nila ay it would involve malinis ang kanilang bibig, laging mabango ang kanilang hininga, at saka maputi ang kanilang and well-maintained ang kanilang ngipin, di ba? So, yun yung cue. Kung ikaw may pangarap sa buhay, kung meron kang resolution, andun ka sa stage na yon na gusto ko maging maganda lagi ang smile ko sa ibang tao, gusto ko mabango lagi ang hininga ko, and so on. Ang routine is palagi kang mag-toothbrush, di ba? Ugaliin mo mag-brush ng ngipin mo on a regular basis. Ano ang reward? Yung pangatlong aspeto nito, ang reward is maging shiny yung ngipin mo, magiging maganda lagi ang ngiti mo sa mga tao, pansinin kumbaga ang ngiti mo, di ba? Yun yung relationship between cue, routine, and reward. So, merong cue, may trigger, tapos may routine kang gagawin in the hope na ma-achieve mo yung reward. And it goes on and on and on. Kaya, ang tawag doon ay habit loop. Umiikot lang siya, umiikot. So, the more you respond to your cue by means of a routine, mas lalong ma-achieve mo yung reward at ma-achieve mo yung reward ng paulit-ulit. For example, I'm going to work hard para makapagbakasyon ako sa ibang bansa. Nangyari 'yon, 'di ba? Nagbunga ang hard work mo, nakapagbakasyon ka sa ibang bansa at na-feel mo na kaya ko pala. So gagawa uli ako ng ganung klase ng resolution. And it will go on and on and on. Dadaanan mo yung cue, punta ka sa routine, pupunta sa reward. Cue, routine, reward. Cue, routine, reward. So, naging loop na yung habit. Okay? So, kailangan natin ng goal setting dito para sa long-term growth. So, once again, sa pag-set natin ng goal, kailangan ang goal natin ay specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound.
Huwag yung tipong gusto ko maging napakagandang lalaki ko next year. Nako guys, hindi yan mangyayari. Or gusto ko tumama ako sa loto next year. Gusto mo, pero tatama ka ba sa loto, di ba? Ano yon, probability kasi yon, and millions of probabilities yon. Anyway, so may malalaking goals, meron ding mga maliliit na mga objectives na pwede tayong gawin in support of the big goal. Ano ang mga strategies na pwede nating gawin para yung ating mga goals na yun ay maging achievable? Una, focus on one habit at a time. So, wag gawing, kumbaga sabi nga nila niyan, master of, ang tawag doon, ang dami mong specialization pero master of none ka, di ba? Mas effective yung nakafocus ka sa isa o dalawang habit lang sa simula. Pangalawa, start small and gradual. Ganito naman ang ginagawa ng lahat, di ba? Kahit yung mga famous scientists natin na nakapag-imbento ng mga kung ano-anong napakagagandang inventions, nagsimula sila doon sa small and gradual. Nag-fail sila, paulit-ulit sila nag-fail, and yet hindi sila nag-give up. So, mag-start tayo sa mga maliliit na changes, tapos dahan-daang taasan natin yung intensity or taasan natin yung expectation. Pangatlo, find an accountability partner. So, napaka-importante na magkaroon tayo ng partner in crime dito sa natin na to, sa goal setting natin. Halimbawa, meron akong makakasama na mangangarap ding mag-hiking, di ba? Or mag-travel o maging foodie by next year para ma-explore namin ang mga masasarap na pagkain o restaurant sa buong Luzon o buong Pilipinas o buong Metro Manila, depende kung ano ang plano nyo. Pang-apat is track your progress and celebrate winnings. So, importante na ipakita mo yung kahalagahan ng pag-monitor ng progress mo at saka once in a while, i-celebrate mo yung mga maliliit na bagay na na-achieve mo. And finally, be patient and kind to yourself. So, ang kasi guys, ang changes hindi instant. So okay lang na magkamali. Pero you have to reward yourself once in a while, 'di ba? Kapag may na-achieve ka ng isang stage, i-reward mo naman ang sarili mo para mas ma-inspire ka. But don't forget to be patient and kind to yourself at the same time. So yun, ito yung tungkol sa pag-sustain ng ating mga promises sa sarili natin. Sustainable habits or establishing sustainable habits for lasting change. Sana may nakuha kayong insight dito sa episode natin ngayon na magiging bahagi ng ating reflection sa Kapaskuhan. Once again, kung dumating kayo dito sa stage na to ng episode ko, maraming salamat po. At sana patuloy niyo pang suportahan ang social media channels ko. Maraming salamat.